Welcome Hello. Athens BN at CBTL Takeout Edition. Yan. Legit naman yun, pero takeout edition nga lang. Kasi meron din akong McDo dito. Anyways. Anyway, so ang story natin for today ay Midnight Rain. Okay. So, ito siya. Basahin ko na naman. Ito yung Basahin ko yan? itong part at saka itong Yan. oo. Okay. So, parang dalawa yung synopsis niya. Isa parang Description. Tagline ng dating. Anyways, sabi, Midnight Rain. Life's struggles bring two men together as they teach one another trust, acceptance, and how to love again. Yung actual summary niya is, Ethan lives a monotonous life, trying to pay off his crippling debt. Parang ako to Until the day Mike appears at the neighborhood laundromat looking the worse for wear. Ano ibig sabihin nun? Both men find themselves struggling in different ways to go on, and it's these struggles that bring them together in the throes of passion while simultaneously threatening to tear them apart. Throes of passion. Throes of passion Yeah. Throes of passion. Ganon. Ibig sabihin nun, Para bang masyadong passionate, ganyan. yan. Okay. So there. Kung kailangan ko rin pumunta ng laundromat. Para makakita na. Oo, ng makahanap ng throes of passion. Ganon nga, ganon. Okay, so, pakita ko yung pictures. Hindi kaya lapit-lapit kasi marinig pa rin yan. Just to be safe. Ayan siya. Ayan, mga pictures. Ito. Ayan. Ayan, okay na. Ayan. Oh, medyo oldies na sila. Oo. Ang tawag nila dito, old man yaoi. Pero I don't consider it as old man. Hindi naman old age. Kasi 30s, 40s na sila. Ganun. Hindi mo siya super old. Ayan o. Okay. Upon looking at this picture, sino ang seme? Yung blonde. Yung blonde yung seme for you. Tingin mo. Yes. Hindi siya blonde, parang white hair more. White hair. Kasi English yung names nila eh. Oh. Yeah. So medyo foreign ang datingan. Ito si Ethan. His name is Ethan. Kaya ang location niyan, setting is Japan? Hindi binanggit. US, I think. Kasi mukhang US yung setting eh. Anyways. And then, yung puti, yung buhok, si Mike. Mike and Ethan. Okay. Yan. Ayan. Grabe init. Ayan, Okay. Yung color na silang dalawa yan. Green pala yung hair niya or hindi ko alam kung sino nag-color ng green. Basta yan. Grayish eh. Hindi kasi ito mo. Baka fan, yan. Makinolad lang. DeviantArt. Fan-edit na yan. Yes. So, ayan siya. Very Okay. So puro pictures na lang tayo dyan. Ganap. Yung unang meetup nila is actually sa laundromat. Hindi, nakita ni Ethan from his window si kuya mo, Mike. Si Mike na nakikipaggulpihan. Okay. So tapos yung pinaka-meetup nila sa laundromat nga. Kasi alam niya, nakita niya na yun yung binugbog. So, nakita niya, tinignan niya. Siya yung nabugbog? Si Mike na yung nabugbog. Nakapagbubugan siya, pero bugbog siya. Well, may dugo-dugo siya, pero yung dalit niya ganyan. Tapos nung nasa laundromat sila, nakita ni Ethan, ay, oh my gosh, wow! How did you remove the blood? Sa damit niya? Sa damit, kasi walang marka. Okay. So, ngayon nagtataka si Ethan. Doon sila una nag-usap. Dahil sa kung ano ginamit niyang laundry detergent. Kung paano natanggal yung dugo daw. Kasi yung oil daw kaya niyang tanggalin, pero yung blood hindi niya matanggal. Okay. Ang sabi lang ni Mike, as long as you're able to do it before it dries. Okay. Dapat di mo patutuyuin. May point. So, yun. Any stain naman halos eh. As long as it doesn't dry up pa. Okay. Anyway, so yung yung meetup nila. Siyempre, ayaw sa kanya ni Mike and ayaw sa kanya ni Mike. Yun. Ayaw sa kanya ni Mike. Parang ayaw nila mag-usap ganyan. Tapos, nung pag-uwi nito ni Ethan, kasi yun nga, nagbabayad siya ng utang, ganyan. Pag-uwi niya sa bahay,
he was thinking about the debt, ganyan. Tapos parang sa sarili niya na paulit-ulit na lang yung buhay niya, work, bahay, Bayad utang. and bayad utang. And Story of my life. ano naman, he only has about 3 years left dun sa utang niya. Konti na lang. Parang ako 3 talaga. years left. Kaya akin 8 pa eh. Sa kanya yata, ang kanya is Student loans. years na niyang binabayaran, as in years na. Ever since nag-start siya mag-work, ilang taon na siya. Oo nga. Ano yun? Ano kayang loan yun? Sinabi? Hindi. Sinabi. Eventually. Okay. Tapos, he was already thinking of dying, killing himself. Kasi parang, yung Para bahay, matapos na. yung nirerentahan niya, may boat na sa gilid, yung ganyan, Okay. Tapos, yung he was in despair na talaga. Nandun siya nakaupo sa gilid ng bahay niya na parang ayaw niya na talaga. May nag-doorbell. Nagulat siya, may nag-doorbell. Pag nung una ay hindi niya sana pagbubuksan. Kaya nung naisip niya, na baka si Mike. Paano niya naisip? Ewan ko, na-instinct lang ba? Kasi Mike Pagbukas na. si Mike nga. May saksak. Ay! Okay. May saksak si So Mike. wait, si Ethan, gusto niya nang i-end yung life niya because of... Siya ba may utang ba siya? Oo. Akala ko si Mike yung may utang. Hindi. Si Utang Ethan. Mike. Si Mike basta golero lang. Well, he's NPA. No permanent address. Baka isipin yung NPA na NPA, no permanent address siya. Wherever works takes him, he's there. Okay. Pero wala siyang tinatakbo ang utang or anything. Walang ganun. Hindi lang siya permanent job. Okay. Wala siyang permanent job. So, parang, hindi, pinasok niya sa bahay, pinapasok niya sa bahay, binuhat niya, papunta sa bahay niya. Tapos nagising si Mike na, yun nga, he has whatever, ganyan. Parang yung buhay nito is, ang dating nung relationship nila in the beginning, grateful itong si Ethan kay Mike. Dahil nga, if it wasn't for him, if he did not ring the doorbell, patay na siya. Tapos, thankful din si Mike kasi sinave siya sa saksak. Hindi! Okay. No, parang of course in the beginning, thankful siya na thank you for saving me, ganyan. Pero, I'll be out of your hair once I'm okay. Parang ganon. Parang Okay. ganon. Tapos, yung relationship nila, it's more of like, parang, hindi siya give and take hindi din siya sweet, hindi siya talaga super mature. Oo, parang lang talaga sila. Of need. Oo, parang yung desperate for each other's company in a way. Kasi, pero, si yung ganon, si Ethan yung ganon, si Mike hindi masyado kasi parang siyang tsundere. Tsundere si Mike. Pero relationship of need sila. Oo, in a way. Oo. Okay. So, in the beginning ganon syempre. So, si Ethan, he's really taking care of Mike kasi nga parang grateful siya ganyan. Tapos, lifesaver niyan dating very tong story na to. Ang galing ng pagkakasulat, ang galing ng drawing. Walang rape, walang ganon. Hindi din siya na parang nung unang somewhat sexual, too intimate sexual part. Kasi may banga sa loob ng bibig si Mike. Si Mike. Away na naman. Teka. Nga ba? Ay, hindi pa. Okay. So, parang nung naging okay na siya, umalis na siya ulit. Umalis siya, tapos parang, nga ba? Pa yan? Hindi, nandito ako sa sequence eh. So, hindi, yung unang nga pala, meron siyang banga sa loob ng bibig. So, may wound siya. So, sabi nito ni Ethan, lalagyan niya ng ointment sa loob. Kinaman niya, of course, ayaw ni Mike. Ginugulpi nga siya ni Mike eh. Pero, pinasok niya sa loob. So, parang, doon nang nagkaroon ng something. Okay. Tapos yun, pinush ni Ethan si Mike, and then, he jacked him off. Tapos,
nung afternoon, nung parang post that clarity, Okay. sinuntok na si Ethan. Okay. Tapos nun, umalis siya. Nung medyo okay na siya, umalis siya. Tapos, nung pag-alis niya, napaaway agad siya. Nung napaaway siya, so, nung umalis siya ng bahay, parang natagpuan din siya ni ni Ethan Ano ba yan? sa laundromat. Ano naman? Nandun sa laundromat. Tapos sabi niya Naglilinis ulit ng dugo sa hindi, damit hindi. niya. Nakaupo lang siyang gano'n. So, parang sabi niya, it's pathetic na ganito, ganyan, ganyan. In fairness, sa laundromat, no, kahit wala kang gagawin, upo ka lang doon, matulog. Eh, well, yung Safe tulog, I haven. don't think so. Hindi nakaupo, ganyan. So, anyways, so, nandun siya. Nasa isang sulok siya doon Karamihan kasi sa nakaupo. laundromat, maraming upuan eh. Yeah, ang waiting kasi yun yung waiting area. Anyways. So, yun, doon siya. So, sabi niya na, I understand that you're mad. Sabi ni Ethan, I understand that you're mad. I understand na kasalanan ko kasi ginawa ko yun. Kaya I won't do it again. Ganyan. So, parang, yung, ano dito? Ano nga ba yan? At least, kahit pa paano, parang, nag-kiss sila. So, if I remember correctly, nag-kiss sila. Tapos, yun, di bumalik na ulit sila sa bahay ni Ethan. Yung kanyang, malaki-laki din yung bahay niya, in fairness. May living room, may bedroom, may bathroom. Room talaga, hindi lang hindi lang siya maliit na bathroom. Tapos may yung kitchen area. Ganyan. So, 1 LDK. 2. 2 ang kwarto? Hindi. 2 LDK. Isang Pag sabi mo 2 LDK, 2 living rooms, 1 dining, 1 kitchen. Kaya nga, kasi nga 2 rooms nga siya. So, bedroom, living, kitchen, bathroom. Okay. So, yun. Nung nakatira na sila together, so may nagiging komportable na to si Mike, ganyan. And, if I don't remember exactly when sila nag-start mag-sex together, Ang consensual. consensual sex talaga. Pero, ang nasa isip nito ni Mike, it's a great way to relieve stress. Kesa makapagsuntukan siya. No? Parang gano'n ang dating. So, naman, naging kampante si Mike na tumira doon. Kasi, wala siyang ginagawa. Si Ethan lahat ang gumagawa, nagluluto, syempre nag-work, ganyan. Tapos naisip niya rin naman, of course, na kailangan niya magtrabaho kasi nga, ang bagman sa lipunan, no? hindi, si Ethan, naisip niya na kailangan niya magtrabaho for 2. So, kaya, Tutuloy pa siya ng mga part-time? hindi, okay. long hours lang doon sa factory. Factory construction. Whatever, Sa manual extra job. hours. So, yung naisip niya na, kailangan niya naman niya magpili. Ganyan. Kasi, for 2 na yung binibili niya, ganyan. Tapos, hindi ko matandaan actually. But anyways, yung parang pinaka-highlight is the fact na yung pinagkakautangan niya pupunta doon sa bahay. So, nung umalis kasi si Mike, sandali, kasi bumili siya ng panglinis ng mold kasi sabi niya na Nagmamold ng bahay. hindi, di ba may malaking mold doon sa gilid. So, naisip niya, yung man lang sana, gagawin niya. Kasi parang nagkaroon sila ng alitan, a little bit of alitan bago yung scene na to. Tapos, sabi niya na, to repay man lang kahit a little bit, lilinisin niya yung mold. Okay. So, pagdating niya sa bahay, may matandang lalaki na nandun na, yung itsurang gangster, itsurang sag. Tapos, sabi niya na, tell Ethan that don't miss his payments next time. So, syempre, hindi na siya nakapagtanong ganyan. Pero, syempre, yung kumpunta mo, who are you, blah, 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 ganyan. So, pagbalik ni Ethan, kinuwento niya na, meron nang dumating. Kinuwento ni Mike na dumating to, ganyan. Tapos yun, nalaman niya na yung,
yung utang na yung hindi kanya, Kanino? sa Sa ex? tatay niya. Ah, So, yung tatay niya may utang, illegal Gambling. loans. Shark. O loan sharks. Ngayon, syempre, napasa sa kanya yung utang. Oh, So, ever since then, siya na yung nagbabayad. So, parang, yung tubo na yan. Loan sharks yun. Pero kasi, yung naniningil, yung dumating, friend ng tatay niya. So, in a way, na-forgive yung tagal ng pagbabayad niya. Hindi yung ura-urada at saka malaking Yun. So, pinayagan siya mag, installments na hindi siguro ganun kalaki kaya tumagal ng taon. So, dun lang na-realize niya na parang pabigat siya, ganyan-ganyan. So, naisip niya umalis. Okay. Naisip niya umalis. Nung araw na aalis na siya, sinabihan niya si Ethan na, you have to come back. At this time, I will wait for you. Pag-uwi daw sa dinner. Kaya lang, mga alas 2 na ng madaling araw, wala pa. Okay. So, bad trip na to si Mike. Kasi aalis na nga siya. Kasi naka-receive siya ng tawag the day before. Or, For a job? Hindi, mga 3 days ago. For a job. Ang trabaho niya, siguro siya, para siyang drug mule. I think na gano'n siya. Kasi, very implied lang yung scenario na I'll have you pick up some goods and then deliver it to nakalimutan ko yung lugar. So, deliver it to this place and then you can stay there and just, tawag ito? Wait for next instructions. Hindi, parang take some jobs. Alexandria. So, doon sa Alexandria, you can go there and maybe, pick up some jobs on the way, ganyan. You just have to take the bus, ganyan. So, sanay ka naman na mag-bus, ganyan. Malaking payout daw. So, I really think na, siya, drug mule siya, tagadala ng, anything illegal. Oo. Kung hindi man drugs. Kasi, tapos yun, sabi sa kanya nung Jerry, I'll call you in 3 days. So, yun na yata yung 3 days, yung inaantay niyang tawag. Umuwi si Ethan, mga alas 2 na. Tuguan. Duguan siya. Tapos, sabi, let's take care of your, first, your wounds. Pagtaas niya, kasi dugo-dugo yung dito. Pagtaas niya, ganun ng damit. Walang bangas. So, yung sabihin, yung nakaawan niya yung duguan. Okay. Pero may mga, may mga konting kalo sa mukha. Pero yung dugo niya dito, duguan yung dito niya. Okay. So, kung sino man yung nagulpi niya, nag-splatter sa kanya yung dugo. Okay. Malaki eh. So, sabi, kakain na lang daw muna sila sa diner. Tapos, pag-usapan nila yung whatever. Tapos, ito yung slightly emotional na, na scene. Hindi. Sabi niya, balak niya magpaalam na kaya niya daw inaantay si Ethan. Kasi alis na siya, ganyan. Tapos, sabi lang nito ni Ethan, don't leave me. Tapos, naalala niya, tapos yung sinabi niya na, the reason why I'm taking care of you, ganyan, is because you saved my life. Kasi ngayon, yung balak niya magpakamatay and everything, ganyan. Yung pala, flashback. Flashback dun sa scene. Nung palang nasaksak si Mike na pinakaunang punta niya dun sa bahay. Parang bumubulong-bulong ito si Mike na, I don't want to die, I want to live. Okay. So, parang yun yung naging mitya din ng, ng pagka-design niya to live na, ganyan. So, yun yung pinaka, they decided to live together. Hindi niya tinanggap yung job? Hindi. Dinilit niya yung number ni Jerry at the end. Binlock niya. So, hindi ko alam kung ano naging trabaho niya after that. Kasi, walang binanggit kung ano trabaho niya. Pero basta may trabaho. Nagkaroon siya ng trabaho after that. So, parang, dito, na-admit nito ni Mike sa sarili niya na there really is something between them. No? Pero, hindi siya very specific na I love you. Walang ganun. Walang romantic So, talagang na. companionship siya? In a way, yes. So, tapos, yung, parang yung feelings nila for each other, it's more of a need to be with this person. Pero wala yung
I love you. Wow. Walang romantic feelings na binanggit. Parang, they just can't live without each other. O, companionship na talaga. Oo, parang ganun yung dating. Tapos, syempre, itong si Ethan din, he had the feeling na ayaw niyang mag-isa, ayaw niyang ma-abandon siya, ganyan. So, orphan din si Ethan dahil nga dun sa, yung tatay niya is namatay na. Kaya siya yung nagbabayad ng utang, oo. Tapos yung parang ano lang, yung they live together na very casual. Parang roommates. Oo, pero they have sex together. They live in bago yung scene na yun, yung bago yung scene na magpapaalam to si Ethan. Sinabi niya na lang na sinabi ni Ethan kay Mike na I'm just gonna have to pay my debt off and then after that we can find a better place, a bigger place. So you'll be more comfortable, ganyan. Tapos parang nararamdaman niya na aalis itong si parang tabi yung ko, no? Yung converge. Oo. Oo. Bakit tumabigay yan? Baka natanggal na yung Okay. Anyways. Oh, yun. So, segue. So, lang. Naging comfortable na sila with each other, ganyan. Tapos, yung extras, itong si Mike, ayaw niyang nagpupunta ng madaming tao. Crowded na lugar. First time in a long time daw yata ni Ethan magpunta ng cinema. So, napunta pala sila ng cinema. Tapos, syempre, medyo bad trip itong si nung paglabas sa, bakit daw kasi sila nagpunta sa ganyan. Alam mo, maraming tao, ganyan. Tapos, may babae na sa gilid ni kausap sa phone. What did you say? Parang sabing gano'n nung babae sa phone. Na parang, it's, the way you said it, what's wrong? So, tinamaan siya. So, parang sinabi niya kasi parang nanahimik kasi si Ethan nung after magsalita ni Mike. So, parang, sa kanya sinabi. Oo. Na-hurt siya. Parang tinamaan siya na, ay, mali pala yung pagkakasabi ko. Okay. So, sinabi niya na lang kay Ethan na, if you want to watch a movie, let's just, watch at home. So, it's just us, ganyan. So, parang, actually, parang, parang cute talaga to si Ethan. Kasi may one time na nanonood sila ng documentary about dogs. Sabi nito ni Mike na, tinanong siya ni Ethan na, do you like dogs? So, sabi niya, yes, no, but, there's no one I know of that do not like dogs. They're fluffy, they're cute, Basta yun. Lahat na ng basta may adjectives. tatlong adjective yung binanggit niya. Tapos sabi ni Ethan, I'm affectionate, sabi niya. I'm fluffy, I'm cute, and I'm affectionate, right? Ginulpo siya ni Mike. Tapos may isa pang extra na andun uli yung friend ng tatay na naniningil. Na official invite na yun. Kasi together na silang ganyan. Tapos yung mukha ni Ethan, medyo ang daming bangas. Kasi nga lagi siyang ginugulpo ni Mike. Sabi nung what's this? Why do you have so much ganyan? Sabi nung lalaki na, are you in a domestic violence situation? Sabi niya, hindi daw. So, pagdating ni Mike, may binanggit si Mike na parang, si Ethan, kinainisan ito ni Mike. So, ginulpi niya sa harapan ng lalaki. Sabi ng lalaki, beat him up some more. Siya? Bakit siya ginugulpi? Pa-playful na gulpi? Parang nga siyang tsundere. Tsundere na may violent tendencies. So, alam mo yun, yung parang, pag na-embarrass siya, gulpe, ganun. Ano yun sa Pilipinas, pag natawa, yung puro bangas ka na, tawa-tawa kasi, ganun, parang ganun siya. Okay. So, ilang episodes? 7 chapters. 7.5. With the extras. With the extra. So, actually, it's a really good story kasi, walang declaration of love na, I can't live without you, blah, 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 ganyan. So, it's more of for me, ang ganda ng pagkakasulat. Very mature, in a sense na, walang drama na,
you know, Ah. yung typical Yung sa kanila drama. lang talaga, it's just between them. At saka hindi siya yung dito, hindi childish because they're old. Well, not old, but old enough. Mm-mm. So parang Hindi na sila teens eh, hindi na sila Oo. early adults. So, Talagang adults na oo. talaga sila. Hindi siya yung na parang Siya pa tweetums. exactly. Tsaka maganda yung pagkakasulat, maganda din yung drawing, ganda yung drawing. And this is one of the mangas that I reread often. Kasi Talaga? oo, ano siya, pagka binasa mo siya parang ano lang, chill lang. Wala kang, hindi ka hagulgol, hindi ka Hindi ka rin hagalpak ng tawa. hindi ka hagal pa tawa, parang chill read lang siya. Ano siya, yun nga sabi ko, bihira ka makaharap ng manga or manhwa na ganito yung age range ng Ng characters. characters. So, minsan kasi, may isa na ganun yung age, pero mas younger yung isa, hindi parehas ng age level. Mm. Okay. So yun, it's quite good. Okay. I like it that way. So, Ano siya, oo, medyo ano lang talaga siya. Slow roast yun, yeah, slow roast. It's good, I like it that way. So yes. So this is it for our... At saka wala siyang Japanese name. Talaga, wala siyang Japanese name. It's Midnight Rain. Midnight Rain. Probably. Pero kasi, sinerch ko yung yung author, CTK, lang kasi yung nakalagay sa author, CTK. Tapos, ang nakalagay doon sa manga updates sa website. Ang nakalagay doon sa, CTK siya. Tapos, ang nakalagay sa, Nationality. name in original language is Korean. Pero yung manga, Ayan ba yung pinagtatanong natin? yung manga mismo, Japanese. Original language is Japanese. That's why we categorized it as manga. Oo. Hindi kasi yung mismong manga style, hindi siya manhwa style na. Akala ko manhwa style pero... Manga style. Sabi mo ganun siya. Hindi, Ayo nga, yung isa pala yun. Yung isa yung sinasabi mo na parang manhwa yung style. Pero yung Japanese. manhwa style, yung si policeman. Pero Japanese. May siya, may ganong, hindi ko alam kasi minsan, sa mga manga, meron din silang webtoon style. So, depende. Depende kung saan pinablish yun. oo, saan na-publish yun or whatever, ganyan. Kasi tinan mo, yeah. So, pag hinanap mo yung yung author niya, meron din lalabas na, kasi nakita ko siya sa Goodreads. Ano meron sa Goodreads? Teka. Author, ito nga, may Japanese nga siya. Katakana Midnight Rain, no? Ayan. Meron siya. Midnight Rain na. Yun nga, English yun. Pero yung author katakana kasi. mismo, CTK lang. CTK lang. Tapos meron pa siya. Sabi niya, bahala ka na mag-imagine ko rin sabihin ng CTK. Hindi. Meron dito sa Kindle. CTK author. Midnight Rain. Sige. Sige lang. Wait lang ha. Ayan, Ito yung author niya. Asan yun? Baba pa. Sabi ng baba pa para sa author. Ayan, Korean, di ba? Pero Edo State. Wait, hindi nga siya Korean Oo. Half siya siguro. Medical Science at University of Benin. Half siguro siya. Kasi mukha siyang hindi purong black mukha siyang Nigerian siguro. Is a God-class youth who will. Baka ano yan? Pag ito, description niya lang sa sarili niya. And she has an undying passion. Tsaka anong pangalan yan? Oshiyogemo Season 10.
Hindi, baka ano siya, tawag ito, Nigerian. Siguro. Yung Kasi name. black siya eh, na Mm. babae. Well, yun yung nakalagay dito sa But we don't Amazon know. Kindle. But Ano yeah. siya nga yan? Anyways. Yeah. Ayos. Yun yung para sa ating video. Let's see Midnight Rain by CTK. Bye!